Hinigayat ni Zamboanga City 1st District Representative Kaymur Aidan Ulaso itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent measure ang kanyang panukalang firing squad laban sa mga mapapatunayang nagkasala ng plunder, katiwalian at iba pang uri ng corruption. Ginawa ni Ulaso ang pahayag sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines matapos makakuha ng malaking suporta ang kanyang panukalang batas. Kahapon ay inihain po nitong si Congressman Ulaso ang House Bill number 11211 o panukalang patawan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad ang mga opisyal ng pamahalaan na mahahatulan ng sandigang bayan sa mga krasong graft and corruption, malversation of public funds at plunder. Kapag ka naging ganap ng batas, masasakop dito ang lahat ng public officials mula sa pagkapangulo ng bansa hanggang sa mga opisyal ng barangay, kasama na ang mga nasa ehekutibo, lehislatura at hudikatura, ang constitutional commissions, mga government-owned and controlled corporations, pati na mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Congressman Ulaso. Alam niyo po sir, I've chosen firing squad kasi sabi ko nga, death penalty, the penalty by firing squad is intended to serve as a strong deterrent and as a symbolic act to emphasize the gravity of the corruption, which significantly, itong nangyayari sa ating bansa ngayon, sir. So, kawawa po yung future generations natin. So, I think that's the best thing to do in our country. Look at China, how progressive they are. Napag-iwanan tayo. It's simply because may pangil yung gobyerno nila. Sa atin, wala po Pinaglalaruan lang po yung gobyerno natin, sir. Kaya po ito po yung napagtanto ko. So I created this bill for the benefit of the Filipino people. Aminado kasi ang kongresista na kakaunting panahon na lamang ang natitira para makapagpasa ng mga batas dahil malapit na ang midterm elections. Naniniwala ang mambabatas na sa pamagitan ng nasabing bill ay mapipigilan na ang pagdami ng mga tiwali sa gobyerno. Narito pa ang bahagi po ng pahayag ni Congressman Ulaso. If this will be given a chance, this bill will be given priority by the President, no less than President Bongbong Marcos. Kung na-aprobahan niya to, then if we'll certify this as an urgent bill, then this can be approved in less than a month. Kaya pang habulin, or less than 3 weeks, kaya to. But definitely if not, then mahirapan po tayo. That is what I'm praying for the Filipino people, pushing this bill hardly. Calling the help of our President, if possible, kung pwede, kindly join executive order for this bill para sa lalong at madaling panahon, may susulong natin itong batas para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Kung marami hong nagpahayag ng pagsuporta, marami rin ang nagpahayag ng pagkontra sa firing squad bill, lalo't isinusulong ng international community ang mas makataong pagpataw ng capital punishment sa mga nagkasala. Maging ang ilang mga religious groups ay kontra rin sa nasabing paraan ng pagpaparusa. Gayunpaman, tinutukoy ho sa panukalang batas ang ilang mga safeguard kung saan titiyakin daw itong due process at ang proteksyon at ang mga hatol ay maaari pong iakyat sa Korte Suprema para ho maisailalim sa review at papayagan ng mga akusado na gamitin ng anumang legal remedy na available o meron.